to record this. Okay. So, magandang gabi ulit mga inhinieros. So for the meantime, dito muna ulit tayo magmi-meet. Siguro until semis. Kasi next week, hindi na naman tayo mag-meet. Pero November 17, we can have our meeting na But by that time, siguro tayo ay ibang topic na ulit. So our goal for today is the chapter 4. Our almost half sa ating book. Ang book natin ay um, walong chapter. We're almost late, pero yung dalawang chapters naman dun ay maiksi. Pero yung chapters 6 medyo mahaba yun. That's why papahuli natin. Sir, ano po ba yung analysis of structure? Sabi dito, analysis of structure or structural analysis is the process in determining the effect and how loads were applied to certain structures. So, kumbaga, it's more of the applications na. So, if ever, kumbaga, ang gagamitin pa rin natin principle is from chapter 3, the equilibrium. So, kasi as I mentioned to you, paano ko malalaman kung yung mga sinosolve ko ay in equilibrium? So, if there are some hints, stating na, say, find the forces, as considering that the systems are equilibrium, o kaya naman there are some keywords such as no acceleration, But aside from that, and I remember I told you na pwedeng wala yung mga keywords referring to accelerations, pero pwedeng nagre-refer siya as equilibrium, such as reactions. So the purpose of this analysis of structure is to identify the forces acting on bars, pins, hinges of structures. There are many kinds of structures, but we need to limit our study dun sa pin-connected structures. So there are two, yung tinatawag niya na pin-connected trusses, kung narinig niyo na yung mga trusses, at saka yung mga pin-connected frames. So dito iikot yung entire chapter 4. So ano yung pinagkaiba? Siguro pag na-discuss natin yung frames, makikita niyo yung very difference. So sa dito, the internal forces in bars are directed along the axis. What do you mean by that, sir? So this is a common difference. Siguro, discussin natin, Halimbawa, ito yung trusses natin. Yan. So pagka daw dito sa pin-connected trusses, yung mga forces daw natin ay nag-a-act along the member o along the bar. It's either pa ganyan or pwedeng the directions ay palabas. Tensile force o kaya naman ay compressive force. Basta the main thing is dapat yung kanyang line of action ay align or parallel doon sa ating what do you mean this? Align doon sa ating member. Tama po ba? Doon sa isa, dun sa pin-connected frames, sabi dito, where the members are subjected to bending actions. So, ibig sabihin, pwede na siyang mabend. So, ito yung trusses, pin-connected trusses. Ito naman yung isa. So, nandito yung pin, pero you will notice, class, na there are some other pins in between. Kung mapapansin nyo, dito, sa tinutukoy nito, sa pin-connected trusses, yung pin natin ay nag-a-act lang, doon sa dalawang dulo. So, this is actually referred as two-pin joints. So dalawang dulo, kapag ka daw dalawang dulo lamang ang meron, makakasigurado tayo na ang ating forces o yung yung mga forces ay nag-a-act along the member. Kung naaalala nyo po, yung sinolve natin ng isang araw, kung naalala nyo po ito, yan, as you will notice,
connected siya dito, may pin doon, tsaka may pin doon. Ano? That's why we assume na yung ating reaction force, kahit hindi niya sinabi, or kahit hindi niya sabihin, though sinabi sa problem na to, we assume that the direction of the force is along the member. Ano? So, you have to, kumbaga, consider that ha. That is very important. Now, okay, ano? So, yun yung reason kung bakit natin in-assume, ano? Ngayon, kung mapapansin nyo dito, there are 3 pins. Ano? At pagka daw ganyan, of course, may force dito nag apply whatever angle. No, basta may force dito nag apply pwedeng weight. Ano? So, basta may force dito, and pagka daw ganyan, yung force dito sa dulo ng pins, ano, ay lagi daw, di ba? Ibig sabihin, hindi na siya, ano, hindi na siya directed. Di ba? Ito yung line of action supposedly. Yung force natin dito, hindi na siya directed. It's either pa ganyan na, no, may angle na siya, no, or either pa ganyan, basta may angle siya, hindi na siya along the member. So, kung siya man ay compressive, basta ang arrow, it's either pa ganyan, or papunta dun sa kabila, walang problema. What will matter is yung angle niya. Ano, if that's so, ano, kung meron na pong angle with respect doon sa member, yung ating forces o yung ating reaction, supposedly dapat meron na siyang components. Ano? So, mapapansin nyo, meron na siyang components. So, dalawa na yung kanyang reaction. Kumbaga, again, instead of writing this, ganyan na lang natin siya i-represent. No? O pwedeng dito nyo ilagay sa kabila. Yan, no? So, yun ang pinagkaiba. Hindi mo na ina-assume, no, na direkta along the member kapag meron tayong 3 pin. Ano, ito, pwede mo din siyang i-represent bilang components na lang. Again, ang reason kung bakit inire-represent natin siya into components is para mas madali tayo in terms ng direction. Pero ideally, ang mga reaction dito, ang original na reaction dyan mga kasama, ng mga original reaction dyan, ay itigigisa lang. Pero wala silang direction pa. For the meantime, hindi nyo alam. Diba? Ito. Tapos ito isa dito. Tapos isa dito. Hindi nyo alam yung angle. And as I was telling you before pa, para mas madali, you can represent it by components na. Nakuha. So, this is 3 pin joints naman to. No. So, for today's lecture, itong pag-aaralan natin. And sa isang araw, probably tomorrow, kung kayo wala ulit gagawin, tapusin na natin to tomorrow para at least you have, while doing our Olympics, pag uwi sa bahay, nakakaaral pa rin kahit papaano. So, ito is solvable by dalawang method. Ano yung method na possible dito? Dito sa trusses, this is possible by means of yung tinatawag natin na methods of joints. At saka yung isa, yung method of members. Method of joints and not method, bisection. Or sabihin natin bisection method. The other one, ito namang frames, So, ibig sabihin, subjected to siya sa bending kasi nga, merong nag-a-act na force sa gitna. And this could be solved using yung tinatawag natin na method of members. So, yan. Sabi dito, in actual structures, the joints may be welded, riveted, or bolted to a gasket plate at a joint. However, as long as the center line of the members coincide at the joint, the assumption of the pin may be used. Ibig sabihin, di ba, pag sinabi nating pin, limbawa, ito yung isang member. Tapos, idudugtong mo siya dito sa isang member na to. So, nakapin siya.
No, nakaganyan. Ang sinasabi dito, in actual structures, kung nakikita niyo yung mga former examples natin, halimbawa ito yung member, di ba? Tapos ito yung isang member. Kung nakikita sa mga gyms, ano, nakaganyan, di ba? Naka-fix siya either naka-bolts, di ba, madami, apat or lima or anim, o kaya naman naka-weld dito, ano. Pero sabi diyan, can be kumbaga consider as parang ito, can be considered dito na isa lang, ano, as long as, ano, the center line coincides. Maliwanag? No. So, kumbagay, tawag ito, pinapasimple lang natin, ano, these are simple structures lang. Now, ah, puntahan natin yung trusses. Ano, yung sinasabi natin. Ano ba pag sinabi natin trusses daw, sir? So, a truss is a triangulation of members and a rigid structure that supports certain laws and structures. Ano? So, when you say members, halimbawa, nakakita kayo ng ganito, pakita ko nandito. Yan, no? So, for example, ito, yan. So, this is a truss, no? So, ito yung tinatawag niya na member. Yung pag pinaghiwa-hiwalay mo, you call it members. Yan, no? Yan. At sabi dito, kapag ka-trusses, uh, parang parang it must be triangle, ano? Triangulation. Its member are fastened together in order to prevent any movement. No. So the basic design of truss when constructing it consists of three bars that forms triangle. Sir, hindi naman to triangle. Kung mapapansin nyo, sir, hindi naman to triangle, di ba? Pero ito, kung mapapansin nyo, ito yung triangle, ito yung triangle, ano? Kumbagay, kung gagawa ka, halimbawa ito, truss din naman to, pero hindi pwedeng square, ano? Pwede mong hatiin siya this way. So, forming triangles, pwedeng nakaganyan, pwedeng maglagay ka pa dito as supports, ano? Tapos dito, o dito, diga. So, kumbaga, you will be forming small triangles. Pero not necessarily the entire structure is a form of triangle. Katulad nito. Ito, no? Yan. O kaya naman, ito. Triangle siya. No? O kaya naman, this one. Yan. And this one. Okay, ano? Yan. So, yun yung mga susolvin natin ngayong araw. Ano? Now, sabi dito, members, yan. The ideal truss is a structure which is composed completely by actual members and that are assumed to be weightless. Ano? Kasi nga po, in reality, katulad nung sinasabi dito, in real trusses, of course, the members have weight, but it is often much less than the applied load and may be neglected with little error. Ano? Kasi katulad niya nito, say for example, ito, yan, no? So, itong mga members na to, in reality, may ano yan, may weight. Ano? Kumbaga kung isipin natin sa basic physics, dapat ililet mo yung weight niyan. Ano? That is for reality. Yun nga lang, sabi dun sa explanation, so since yung loads natin, say 50 kilonewton, ang weight lang nito halimbawa ay say 10 newton, so this 10 newtons is very, kumbaga ay incomparable with respect dito sa ating load. That's why hindi natin siya kino-consider yung mga weight natin. Maliwanag, ha? As another one, sometimes the weight may be included by dividing the weight in half and allowing half of the weight to act at each end of the members. Ibig sabihin, kung hindi natin maiwasan na hindi isama yung weight, halimbawa ang weight nito ay 10 kilonewtons o 10 newtons rather, hahatiin natin siya, yung kalahati, ilalagay natin dito sa dulo, ano, at ang kalahati ay nandito sa dulo natin mag-act. Maliwanag yun, ha? So, yan. Our primary interest is to know the forces acting in the bars and upon the pins of the structure. Each members of the truss is either in tension or compression. No, a member in tension causes the force which pulls away. That's why, sabi ko nga kanina, dun sa member,
Katulad dito, ano, yan, no, it may be compression, ibig sabihin, kung ito yung ating joint, pag siya papunta sa joint, you consider this as compression. Kung ito naman ay palayo sa joint, you consider that as tension. And it's so important for us na ma-identify siya ng tama. Ano, para sir, kung hindi ko na-identify, don't worry, you're free to assume na naman. Ano, and paano ko malalaman kung mali ako o tama ng assumption? Same as before, pagka nag-positive, tama kayo ng assumption. Kapag ka nag-negative, di babalik na rin lang natin. Ano? So, there are some techniques na ginagawa ng mga civil ano. So I will be sharing that to you pero we can create our own para hindi tayo malito. Ano? Okay. So make sense now, people. So yun ang goal natin. Now, so punta tayo dun sa method of joints na sinasabi. Ano bang sabi doon? Ano? Sabi dito, the free body diagram of any joint is concurrent force system at which the summation of the moment will be no help. Ano, ibig sabihin, hindi natin magagamit yung summation ng summation moment. Ano? Recall that only two equilibrium equations can be written as summation forces x and summation forces y. Ano? So, that's why yung yung step by step. Nandito sabi. Kaya sabi dito, there are some steps. No, sabi dito, identify nyo muna kung anong pin ang with no more than 2 members. Ano? Kasi kung 3 member ang gagamitin natin at lahat sila unknown, kulang tayo ng equation, di ba? Sabi natin, kung ilan ang unknowns, ganun karaming equations ang kailangan. And we can only get our equation from summation forces x and summation forces y. Ano, and hindi daw pwede nating ma-apply yung moment. By the way, ma-apply natin yung moment for the sake na makakuha lang tayo ng reactions. Pero dun sa pin mismo, as you will notice, lahat sila ay concurrent. Ano? So, hindi mo magagamitan niya ng moment kasi nga, hindi siya applicable, di ba? Di ba sa concurrent hindi naman siya applicable. So, basically, ang method of joints ay ginagamitan, this is an application of equilibrium of concurrent forces. Ano? Okay. So, yan, ganyan no. So, kumbaga, actually, hindi mo naman kailangang solvein lahat ng members unless otherwise, ipinapahanap ko. Say, for example, pinapahanap ng sir, ano ba yung mga internal forces dito o yung mga forces within these members. Ano? So, you call it internal forces. Ano ka naman? Ano? So, ito lang kailangan nating solvein. Yun nga lang, for the method of members, for the method of joints, hindi mo to masosolve unless otherwise, solvein mo to, o kaya to, or either itong sa kabila. So, if you have the options, actually, kung saan ka mag-start. Ano, siguro, we better have our examples para mas mabilis. Ano? Bakit ang akin ay nakapin? Okay. So, say for example, compute the forces in members AB in AC in a Warren roof truss. By the way, there are different types of trusses. Ano? Shown below. Note that 1K is 1,000 pounds. This is actually 1 kips. Di ba? Alam niyo naman yan, di ba? 1 kip meaning 1 kilopound. Okay? So, ang sabi dito ay hanapin natin yung forces sa members AB, ito, at saka sa member AC, which is AC. Ito, class. Ano? Actually, pwede din nating hanapin BD at saka BC. Palitan ko na lang kaya para medyo palitan na lang natin para haba-haba ng konti. Let us solve for BC, BD. BD at saka BC.
and BC. Yan, masosolve din naman natin yung AB at saka AC. Okay, by the way, na-checkan ko na po yung inyong exams. Comment ko lang, ganun pa rin, most of us o most of you ay nag-struggle pa rin sa pagdodrawing ng FBD. Ano? So, though, sabi ko, bibigyan ako ng partial points or ng extra credit for the FBD, pero hindi ko nabigyan yung iba. Kasi, ganun pa rin, we're almost half the semester, and yet, hindi pa rin tayo marunong, ginigisog ako, hindi, iba yung pangit sa hindi ayos ang gawa. Ano? Magulong-magulo pa rin. So, we'll see kung anong pwede natin gawin para, kasi dun mag-start lahat, class, ano, maayos na FBD. Kung hindi kayo marunong gumawa ng maayos na FBD, I don't think makakasolve tayo. Ano? Kasi if ever, kulang yung mga forces ninyo, hindi nyo pa rin ina-execute yung dapat gawin. Sabi ko, ayos ng maayos ang drawing. Wala, para pa rin kayo naguguhit ng ano lang. Okay, anyways, tuloy ko muna to. Ano? So, the first thing to do, again, ang hinahanap natin ay forces sa members BD at saka sa BC. Ano? Now, it's up to you kung dito ka mag-start sa side na to, papunta dyan, or dito. Ano? So, the first thing to do, class, ay kukuha muna tayo ng reactions. Now, so very clear naman na itong nandito sa A ay roller and ito ay hinge. Agree? Kyle? So, that's why, dun sa latter part ng chapter 3, tinuruan ko kayo paano kumuha ng reactions pagdating sa mga trusses kasi gagamitin natin yun ngayon, no? So, ang reaction dito, ito yung roller. Obviously, ang reaction dito ay isang paakyat. I mean, perpendicular dun sa surface. Sabihin mo nang ito ay A, AY. Yung iba, hindi man lang makapaglagay ng letter. Ano? Napaka-importante class ng notation dito ha, ng mga letters kasi madaming pin yan. Malay ko ba kung anong sinusolve nyo? Ano? Yung iba, again, ganito kayo gumawa, naglagay na naman kayo dito ng mga arrow, ng mga guhit lang, ni hindi nyo malagyan ng arrow kung pataas yan or pababa. Ano? Hindi nyo man lang malagyan ng tamang label kung yan ay, diga? So, paano ko malalaman kung tama yung solution nyo? Diga? Then, another one, ito ay pin. Anong reaction dito? Actually, dalawa. Isang vertical. Sabihin ko ng E sub Y. No. Tapos ito ay horizontal. Pero I think you will all agree na ang reaction dito ay isa lang. Ano? Kasi all the forces naman ay pababa. Tama. Kumbaga, taking in consideration the entire structure. Ano? So, paano ulit? Ngayon ka pagalang uwi ng dapat. Ay, thank you. Ano yun? Where have you been? Nagpailaw. Ngayon ka palang uwi? Okay. So, paano? So, it's up to you, class. I mean, kung dito ka dadaan, kasi di ba, you cannot solve this. Yun ang medyo tricky dito, class. Medyo mahaba yung solution kasi kung kailangan natin ma-solve ang member na to, ano, kailangan natin na solvein muna ito. No? Tsaka ito. Tama. So, kailangan mo solvein lahat. Actually, ano. Pero, in this case, parang mas malapit, kung sosolvein natin to at saka ito, parang mas malapit kung dito tayo dadaan. O, bakit importante na ma-identify natin siya? Kasi, kung itong dito ako dadaan, kailangan ma-solve ko muna si AY. Diga? Nasusundan. Engineers. Ano? So, hindi ko na kailangang solve pa si EY. Kung ganun, diga? Again, it's up to you. Ano? So, pwede mo namang, okay. So, ibig sabihin, kung priority ko si AY, saan ako magmo-moment? Si summation, moment, at E. Diga, yung iba, hindi man lang makapaglagay ng garne. Again, should equate it to zero, equilibrium yan.
considering clockwise, positive. Again, akala ko ba, sir, hindi applicable yung moment? Apply lang natin yung moment for the sake na makakuha muna tayo ng reactions. Diga? Ito yung sinasabi kanina na dun sa step by step na sinabi, identify muna natin kung ano yung pin na at least, I mean, hindi siya lalagpas ng dalawang member. Ano? And I think ito yun, it's either ito yung pin na yun, ano, at saka ito. Yun nga lang, ang problema kasi ay hindi ko to alam. Diga? And how can I solve for this? Kailangan ko ng moment para sa reactions. Diga? Kasi kung alam ko na to, siguradong itong dalawa na lang ang nawawala dyan. Make sense now? Okay. So, sabihin na natin na summation moment at E, again pag nakuha ng reaction, you're considering the entire structure. So, sinong iikot? By the way, kung ito ay 7.7 inches, 7 feet, tama ba? Agree? Feet yon. Pagka ganito, it's 7 feet. Pag ganyan ay inches, di ka? Would you agree na itong gitna na to ay kalahati ng 7? It's 3.5. How come, sir? Kasi equilateral yung triangle natin. Diga? So, yun, doon nag-struggle yung iba nung exam when it comes to distance. And expected ko yun. Ano? Lagi naman doon kayo mag-struggle sa mga distance na yan. Maliwanag mga kasama? So, practice lang. Kulang na kulang kayo sa practice. It's very obvious. Ang nakakalungkot lang doon mga kasama is that nakakasubmit naman kayo ng activities. Nasasagutan nyo yung 30 problems. Hindi ko lang alam kung kaya nyo nasagutan ay kinopya nyo, diga? But again, you're doing that for the sake na matutunan. Ano? So, tama lang na nangungopya. Kaya nga sabi ko, I do allow you to copy. It's normal. Pero, yung mind settings and yung purpose kung bakit mo ginagawa yung pangopya, probably dun tayo nagkakatalo. Ano? So, it's 3.5. Hanggang gitna is 3.5. 3.5. Ano? Importante yung distance na yan. Okay. So, taking moment at E. Sige, mga kasama. Can I call someone? Si Nathaniel? Yes po, sir. Sige. Yan. Nathaniel. Yung may mga note ako sa iyong papel. Ikaw, isa ka dun sa ang mga FBD, wala man lang mga arrow, ha? Walang mga label. Okay? Okay, Nathaniel. Kung iikot tayo sa E, sino yung mga forces na iikot? Simulan natin dito sa 4 keeps. Di ba ay, ang mata ay nasa E, dun iikot. It will be counterclockwise. Counterclockwise po. Apo. Minamention, kilala ko kasi si Nathaniel. Tanda ko, di ka? Kalbo. Ay, sorry. Apo. The representative, tama? Apo, sir. Tawa naman si Mr. Siyang Bigay. So, at least kilala ka ng prof. Di ka? The 4 keeps. Tapos, anong distance niya? Gagamitin ko. Negative nga, no? Apo, sir. Yeah. Times negative 3.5 po. Wala nang negative yung 3.5. Ni-negative ko na to, di ka? Tama, 3.5. Apo. May na-notice ako doon, kulang kayo ng sayang, tama ang ginagawa, nagkulang kayo ng distance. So, 3.5 feet. Okay na tayo. Ito naman, si 5 keeps, pag umikot sa E, tama bang negative din? Opo. Negative 5 keeps. Times 7 feet po. 7 feet. Okay. Sino pang iikot? Si 3 keeps. Opo. Okay. Times so, 10 negative din. Negative 3 po. Times 10.5 po. 10.5 na. Nasusundan mo ba, Christian? Kael? Yes po. Kael ba o Kael? O Chael? Kael po. Kael. Chael nga.
Kyle po, Kyle. Last po yung Kael. AY Ay, po. may H. Then, what's next, Mr. Nathaniel? Yun pong AY. How about AY? Pag ganito, di ka? With respect to Opo. E, ano siya? Plus, Positive, plus negative. po. Positive po. Plus, AY, how about Plus the distance? times 14 po. 14 feet. Meron pa ba? Wala na, di ba? This is equal na to 0. Okay. Di ba? Kung isipin natin, masusolve na natin ng AY. Can you solve for AY? Sige nga, kuha ng calcu. Do you have your calculator dyan, Nathaniel? Opo, sir. Wait lang Sige. po. Pwede natin itong unti-untiin. Ano? Ngayon, itong method of joins. Bukas, method of bisection. Isang araw. Di ka? Para tayo nakakausad. Tsaka, utay-utay nyo din siyang inaaral. Class wag ang hindi inaaral. How much is this? Kasi nakin-calculate lang. Di ba yung mga negative na yun, ililipat mo na sa kabila yun, magpa-positive na. It's actually 4 times 3.5 plus 5 times 7. Imagine, plus 3 times 10.5. By the way, Over nakalimutan 4 po. kong, yan, tama ba? Divided by 14. You can chat your answer, yeah? Yeah, 5.75. Thank you, Jeltea and Ralph. By the way, nakalimutan kong batiin ng ating quizzers. Congratulations. Ano? This is Kips. Napakagaling. Ano? So, binalik niyo yung UB. Tamang-tama, no? For the longest time, before the pandemic, before the K-12, ano? We're joining and tayo, I think you were the reigning champion and good to be back. Ano? Yan. Okay. So, so we have the AY na already. So, if you want, you can solve for EY. Yeah, sige. If you want lang naman. So, by summation, forces Y, considering upward positive, this is equal to 0. Di ba? There's no difference sa ginagawa natin before. Oh, sige nga. So, gusto ko lang, if ever lang, kunin ko yung EY. So, it's AY minus 3 keeps minus 5 keeps. Am I correct? Minus 4 keeps. Tapos, plus EY equals 0. Ralph, hindi sure? So, may question mark ka pa. So, yung AY ay 5.75. So, tama. 5.75 minus 3 minus 5 minus 4. So, that's negative 6.25. Ililipat mo pa sa kabila. Ralph, ano? 6.25. Thank you, Ralph. Okay? Yan. No. Yan. So what naman ngayon, sir? No, so what kung nahanap ko na ang mga yan? So, saan tayo dadaan? Barin ko muna to para malinis. So, ikakat na natin siya by section, ano? Kaya ang tawag sa, by section, by kalapin. So, dito tayo mag-start. Kunin ko tong portion na to. Yan. Current page. Yan. Now, paano natin i-assume yung mga forces? Yun ang sunod, ano? So, we can assume na dito sa pinato, pwede siyang, nakikita nyo ba kung kulay pula? Ito. Nakanawan na natin, no? So, itong member na to, meron siyang nag-act na force. Paano natin ililet? Pwedeng papunta
Ito na lang blue. Agree kayo na siya papunta dito? Paano mo nalaman, sir? Tiyo, ito kasi ay paakyat. Tama. Kung i-assume ko siya na paakyat, di ang kanyang component ay isang papunta dito at isang pakataas. Di walang kokontra din eh. Tama. Kasi supposedly dapat ito ang kokontra dito. Diga. Kasi ito naman, I think this should be pakanan. No, kasi kung i-assume ko to na papunta dito, yun nga ang kanyang component, isang paganyan at isang paganto. So itong component na to ang kokontra dito. So yung component nito, ito naman ang kokontrahin niya. Maliwanag? Nagets niyo ako? Okay. Nagets. So pangalanan natin siyang AB. Pangalanan lang natin siyang AB at pangalanin natin tong AC. Maliwanag? So yan yung forces natin ha. So ilipat ko lang siya dito. Class. Yan. So, maliwanag ha? Okay. So, lagay natin siya dito. O gusto nyo dito nyo ilagay, walang problema. Pero mas maganda dito, ilapit nyo na doon. Pwede nyo itutok kung wala. Yan, no? Tapos, ito ay, ang assumption ay papunta dito. Yan. So, this is AB and this is AC. Tama, no? So, ang assumption natin ng AB ay compression, ibig sabihin, papunta siya dun sa pin, ito naman ay tension. No? So, this is first assumption, pero may basis ako ng pag-assume. Kung wala kayong basis, hulaan nyo na lang. Malalaman nyo naman mamaya. Ano? Okay? So, now, o gusto nyo mali ng isa, maliin natin ng isa para makita nyo pag mali. Sige, maliin natin ng isa. Alin ang gusto nyo maliin? Brent, maliin natin itong AC. Sige. Yan. Maliin natin itong AC. Natin siya i-arrow. This is AC. Yan. Ano? So, sabihin, lagyan nyo naman at least as at pin A para alam naman natin kung saan kayo. Ano? So, by summation, forces, pwedeng Y muna tayo. No, kasi pag X, hindi ko to alam. Yung component nito, hindi ko din alam, no? Summation forces Y is equal to 0. Sir, bakit po equilibrium yan? Don't forget na the entire structure is in equilibrium. So, kung equilibrium sa side na to, everything will be translated sa lahat ng members. Kasi kung hindi equilibrium ang isang member, most likely, lahat ng members ay gagalaw yan. Ano, kasi dugtong-dugsong sila, ano? So, that's why, considering the entire structure, equilibrium siya, considering, ayos ko lang to, baka malito kayo after, ano. Considering per pin, equilibrium din yung treatment sa kanya. And the condition is equilibrium. Ano? Now, by summation of forces Y, it's AY, tama, pataas to, minus AB sin 60. Sir, saan na naman lang galing yan? Di ko po nasundan, sir. Kung kayo nalilito, di gumawa kayo dito ng axis. Diga, wala namang problema, diga. Pero imagine nyo na lang, class, di ba, AY, pataas. Di ba, aring yung DY ay may component ng pababa. That's why negative DY. Pero hindi lang siya, negative AB. Pero hindi lang siya basta AB kasi this is actually the opposite of 60. Tama? Diga? Or, if you want, pwede nyo gamitan ng force triangle, di ba? Naalala nyo yung AY, tapos ay AB, tapos ay AC. Pwede mong gamitan yan. Diga? So, again, you may use all the techniques na na-acquire nyo from our previous chapters. That's actually the purpose of that. Ano, this is just an application
nung condition ng equilibrium. Nasundan ako, John Vincent. Huwag kayong mahiya magtanong ha. So, AY minus AB, yung component niya dito ay opposite ng 60, kaya sin 60. Wala nang ibalik ha, so vertically. So, this is equal to 0. So, everybody will agree it must be AY is equal to AB sin 60. And solving for, diba, it's AY over, sorry, tama. It's AY over sin 60. You will have your AB. Pagpalitin ko lang ang tayo, AB, nung AY natin, 5.75, di ba? Yes, sir. It's 5.75 kips divided by sin 60. That's, siguro yun yung naging problema, those who forget the distance. Hindi kayo naglagay ng unit, that's why hindi nyo napansin na hindi nakakancel. So, it's 5.75 divide sin 60. Yan. So, see, 6.6395 kips. And ang sagot natin ay positive. So, tama na ang assumption natin ay compression, diga? So, tama tayo ng assumption. Therefore, ilalagay nyo dito, compression. Ano? Or, sige. Basta dapat kailangan lagay nyo, compression. Ano? Or any, ano? Maliwanag. Tanong muna. Yes. Yan. Nasundan, mga minamahal kong quizzers? Okay. So, paano naman, sir, yung anong sunod? Di AC ka naman. Kaya nga, medyo mahaba to. So, ang isang problem worth medyo mataas-taas. Saka siguro sa exam, mga 3 na lang yung given. Diga? Tigigisa na lang yung 3 method. Kataasan na lang ay 4 or 5. Okay. So, how can you solve for AC? So, by summation forces, X naman siya. Tama? Considering clockwise, kanan is positive. So, this is negative AC. Ano? Tapos, how about this? Na-imagine yung kanyang component sa horizontal. No, that's negative din. AB, this time, is it cosine or sine? Cosine. Tama? Cosine 60 is equal to 0. So, solving for AC, I think you will agree it's negative AB cosine 60. Dito pa lang kita mo na agad na negative siya. So, AC is negative what? AB na 6.6395 kips cosine of 60 degrees. So, negative siya. Ano? So, answer times cosine 60. Yan. 3.3198. Kips. Negative. Ano? So, kung ilalagay ko siya, negative siya dito. No. So, yung iba, ngayon, dahil siya inassume ko, di ba, inassume ko siya na compression, kaso nag-negative. Tama, no? So, you may omit the negative and sabihin nyo, o kahit nandun yung negative, basta ito ay tension. Tama? Tensile force yan. Again, class baka malito ha. Hindi baka pag inisip nyo ay kaya tensile kasi nag-negative. Hindi yun yung sense. Inassume ko kasi siya na compression. So kung nag-positive siya, edi tamang compression. Kaya, ngayon, kung inassume ko na siya na tension kanina pa lang, magpo-positive yan for sure. Tingnan nyo. Ano?
Kunyari lang. Kunyari, inassume ko na siya na tensile. O, inassume ko na siya na tensile. So, magpa-positive na siya dito. Tama. So, positive is positive na. Positive. Ibig sabihin, tensile siya. Kasi ang assumption ko ay tensile at nag-positive. Tamang assumption ko. So, tamang siya ay tensile. Diga? Kanina, yung assumption natin ay pabaligtad. Ano? So, inassume ko na compression. Mali palang assumption natin. So, yung negative positive ay actually indication na tama or mali ka lang ng assumption. Ano? So, guess ako. So, this is tensile or tension force. Palayo, palabas. Ano? Now, ang ginagawa ng mga civil, kung may mga classmates kayo, yan, si Mr. Ilagan, baka magtanong sa kanyang kuya. Ano? Ang ginagawa ng mga ibang, binibilugan siya, tapos itinatama. Tapos, sa sunod, crucial kasi ito sa sunod class. Ano? Na pag tinama mo na, pag tinama mo na siya dito, kasi gagamitin ko yung AC mamaya, diga? Pag tinama mo na yung direction, positive na ang gagamitin mo dun sa sunod. Diga? Kasi siya ay, nalaman mo na siya ay compression, tensile para. Yeah. Now, kung hindi mo siya itatama, hahayaan mo na lang siyang ganyan, then, sa sunod na, kung guess ako, kung hindi mo itatama, you will substitute the negative value. Maliwanag ha? Kung hindi mo itatama, yung negative ang gagamitin mo. Parang sa Parang sa circuits, diga class. Tama? Di ba sa circuits, sa mga nodal na yan, sa mga Kirchhoff, pag nakakuha tayo ng current, tama, at nag-negative ang current, di ba hindi naman natin binabago ang assumption? Yung sunod na equation ay nakabase pa rin dun sa original assumption. That's why, kung anong nakuha kong value ng current, isa-substitute ko siya. Kung siya nag-negative, I will substitute the negative value dun sa original equation kasi hindi ko naman binago yung direction. Yun ang gusto kong ipunto dito. Kasi di ba, for me kasi, mas para sa akin, mas okay na hindi mo nabaguhin yung direction para hindi tayo magkalituhan. Ano? Kung inassume mo siya na ganyan, kung inassume mo siya na compression, compression din siya sa sunod. Pero, you have to include the negative. Am I clear? So, diskarte mo na class ha, kung babaguhin mo o hindi. Okay. So, ano ba yung sinasabi mo, sir? So, okay na tayo dito. Questions muna. So, this is a simple, wala akong ginagawang kakaiba mga kasama. Nasa submission forces, X and Y lang tayo. And that you're doing this ever since nung kayo ay physics pa. That's why, kung establish yung basic, siguradong hindi ka maliligaw dito. Yeah? Okay? Ngayon, alam ko na yan. I can now proceed. Saan ako pwedeng mag-proceed, sir? Ayusin lang natin ha. Medyo mahabang solution ito. You have to organize your solution ha. Okay. Ito pa muna. What's next? Ang target natin ay makuha natin to at saka to. Now, pwede kayang itong kuning kumpin? Kasi sir, alam ko naman to. Ang problema, hindi ko to alam, at hindi ko din alam. Di tatlong unknowns ko. Do you think? Is it right? Or is it ideal? Or is it practical to use Quincy? Ba, hindi. Sabi dun sa hindi ka makakuha ng equation, kulang ka ng isang equation. Now, di ba, alam ko naman to. Now, hinahanap ko to, at saka ito. Can I use this pin? I think so. Kasi alam ko to, hindi ko to alam. Dalawa lang nawawala. Alam ko naman to, di ba? Make sense now, people? Okay. So, kunin natin tong portion na to. Yan. Sige, bago ko pala yun. Bago ko i-cut.
Pwede na tayo mag-assume. Yan. Dito natin lagay muna. Now, paano ko magle-let ng mga forces dito, sir? No. Now, kita nyo itong AB. Siya ay compression, papunta doon. Kasi you're considering A, ibig sabihin kung siya ay compression, towards A siya. Now, considering B, siya ay compression, siya ay papunta dito. Kumbaga, it should be opposite dun sa kanina. Kasi kung siya, di ba, kung ito yung member na tinutukoy natin kanina, kung inassume ko na sa side na ito papunta dyan, siguradong sa kabilang duli, pa-opposite, hindi pwedeng sila parehas pagayon. Kung sila naman, kung kanina naman ay inassume ko dito ay paganyan, edi should be papunta dyan. Maliwanag? Sundan yun mga kasama. Parang merong sinasabi dito yun. Wait lang, babalikan ko lang ha. Yan do, ito yun, sinabi naman dito yun, no? If the value of the force is negative, the result is correct, but opposite action to that assume. Baliktad ang kanyang direksyon, no? Mark the original thrust diagram appropriately with arrows at the end of each members once the force are determined. Draw the new FBD on the next pin, which has only two unmarked members and determines force. Now, sabi dito, once the force is in the mid member are determined together with two independent method of analysis, analyze and check the accuracy. Ay, ano na pala yun, no? Parang may sinabi siya dito about dun sa ano. Hanapin ko lang, ha? Wala. Sige, okay lang. Ako na lang mag-explain. Ano? So again kung dito sa kabila, nakuha yung logic ng sir, kung papunta na siya dito, should be marked, pakabila na siya. Ano? So ibig sabihin, kung inassume ko na siya na papunta dito, will be using blue. Kung inassume ko siya na papunta dito, considering C, kung gagamitin niyo man yung C, it should be papunta dyan. Yun nga lang, since siya compression dito, ang lumabas ay negative, you should be using negative. Kasi, diga, you're using compression pa rin. Make sense now, ha? Okay, so dito muna tayo. So this is AB. So kung ano man ang value ng AB dito, magagamit mo na siya dito. Kasi for sure, yung force na nag-a-act sa member na yan ay same. Tama? O paano dito? Sige nga, kayo mag-assume. Tingnan natin. Hindi natin sure, no? So can I assume dito, what you want? Pakanan, pakaliwa. Sige, bahala na, no? Isa, taas araw siguro naman ari pakyat. Diga? Yan. Ang magiging problema lang natin dito ay angle. Ano? Actually, class, kung halimbawa, kung kayo sanay pa rin doon sa dating ginagawa nyo, nag-a-access kayo, diga? Pwede mo naman, di ba, may force ka dito. Diga, mga kasama, may force ka dyan. Pwede mo naman siyang ilipat sa kabila. Yun nga lang, mas nakakalito yun. Kaya kailangan, kumbaga, utay-utay, inaano mo na yung sarili mo dun sa, kasi yun, di ba, yun, that's the basic of physics. No? You understand that. Medyo, kumbaga, pro imagination, na-imagine mo na siya kahit hindi mo siya dinodrawing that way. Kasi mas nagiging, mas chances are magkamali ka pa. Nagigas ako. So, assume natin ang papunta dyan. Kung nalilito ka, walang problema. Dito mo na lang i-assume. Magne-negative naman yan. Maganda na lang. Para hindi ka malito. Walang problema. This is BD and this is BC. Okay. So, crop natin yan na portion. Yan. Let's do this. Okay, yan. Kita nyo.
The problem is angle. Ito ay 60. How come, sir? Equilateral yan di ka? Kung array 60, for sure array 60. Siguradong array 60 din. At array ay 60. Kung ito yung 60, hatiin mo sa gitna, di ka? So, meaning, kung gagawa ako dito ng maliit na access lang naman, for the reference lang, this is 30, and this is for sure 30. Ano? So, doing your basic trigonometry. Okay. Sige. Ano nga ang AB natin? May value na ba tayong AB? Kunin ko lang yung value ng AB para hindi tayo mahirapan. AB is 6 point. Check lang. Yan. Susundan tayo. Tamang isang method lang tayo tonight. So, by summation, saan nyo gusto mag-start? Summation forces X is equal to 0. Positive pa kanan. Or parang mas maganda ang Y, no? Paano ba nalalaman yun, sir? Tingnan nyo ng ayos. Kasi pag X, hindi ko to alam. Mas dadamay siya. Ito may component din. Hindi ko pa rin alam. Kung vertical, ito lang masasama, ito at saka ito. So, okay lang. Ito lang ang nawawala, diga? Ito, hindi naman siya makakasama. Kaya may masusolve ka na agad. Though, pwede naman unahin mo yung X, edi mahihinto ka dun sa equation na yun kasi may dalawa kang unknowns pa. Which is okay lang naman, diga? Siguro yung advantage ng marurunong sa mathematics, ano? You're able to create relationships. Alam mo yung ginagawa mo talaga eh. Sige. Anyone? Sige nga. Sino pang pwede kong tawagin? Volunteer? Si Vince. Mark. Vince Mark, andyan ka pa ba? Vince? Are you with us? Vince Mark Emmanuel Medina? Can you hear me? Baka hindi nyo na ako naririnig. Wala, si Vince Mark, tulog na? Tatanggalin na? O, volunteer. Yan, si Mr. Ata na volunteer. Sir, ako ang tawagin mo, kaya ako nag-thumbs up. Sir, Mr. Ata. Parang si Mr. Ata ay pasado sa midterm grade. One of the few. Ooh, few lang daw. Hindi, kayang-kaya niya naman yung class. Ano? I just remember few names. Sige. Sir, summation forces y tayo. Minus 3. So, negative 3 keeps. Negative 3 keeps. Then, plus AB. Positive yung AB. kung na-imagine nyo po yung component ng AB. Ano? So, plus AB daw. Cosine or sine? Cosine 30 po. Yeah, ito yun. Ano? Again, na-imagine. Again, kumbagay, by now, I'm expecting everybody to at least nakaka-relate na dun sa mga cosine na yan. Kung hindi pa, minus BC, negative BC. Then, ito. Na-imagine nyo ba yung component ni BC pababa? Kaya sabi niya, minus BC, cosine or sine? Cosine po. Cosine pa rin. Meron pa ba? Wala na, sir. Ano? Wala na po. But your AB, so negative 3 keeps. And I suggest, pa nag-aaral, solve ng ganito, step by step, para ma-practice. 395 keeps. Cosine, 30 degrees. Lipat ko na to sa kabila. BC
cosine 30 degrees. Can you solve for BC na, Mr. John Edward? Sige. So, 6 point. Siguro, you can store your answer. Minus 3 divide cosine 30. Yan, John Lexter. 3 point, yeah. It's 3.1748. 3.17. 5, is it 5.3 or 5.4 sa inyo? 5.4. May putol kasi ako. Thank you, Brent. Okay. Yan, may busy ka na. Yung hinahanap, di ba? Is it compression or tension, Mr. Ata? Positive nga, tamang positive. So, tamang assumption natin. Kasi we assume it compression, nag-positive. What do you think? Is it compression or tension? Tension po ba? Yeah, Di po ko sure, sir. tension. Sorry, we assume it as tension and nag-positive. So, this is tension. Okay? Nakuha? Yan. Then, what's next? Yes, John Joel, do you have questions? Sir, yung ano po, arrow po nung summation FY, hindi po ba dapat upward? Yeah. That's very good. Sorry naman. Thank you. Sinasadya ko talaga yon. Yan. Ano? Kasi nga, originally, FX yon. Oh, nalusot yung prop. Next. Dahil dyan, tatawagin kita dyan, Joel. Ito mga pala nagtatanong, natatawag. Sige. Okay lang yan. Para marinig natin yung inyong boses. It's time para magpakilala sa prof kasi hindi ko na kayo namimit face-to-face. Actually, I'm planning to give removal exam. Kumbaga, as early as now, I think kailangan natin ng removal. So, ang technique namin before, inaaral, di ba? Say midterm, aaralin na namin ng ayos yung second half. Para pag nag-removal, ang babalikan na lang namin aralin yung naiwan namin ng first half. So, you may do that, kasi I'm giving you another chance. Kung ramdam nyo na kayo removal na, di ka? Sige, Joel, by summation of x, by summation of forces on x-axis equals to 0, BD, positive. Yeah, positive. BD plus BC cosine 60. Cosine 60. Naintindihan ba ng iba kung bakit naging cosine? Yun po yung component ni BC na pakanan. That's why nakadikit siya sa 60. Then, plus component AB. ni BD. Tama? Plus Tama AB. ba ako? Apo. Plus BD. Plus Pakanan AB. din siya. AB rather. AB, sine 30 po. Sine 30. Sine 30. So, ganda naman ang boses ni Joel. Sine is equal to 0. Sana all napupuri. No. Siyempre, binubola ko lang kayo para umattend kayo ng klase ko, di ka? Okay. Now, you have your AB, you have your BC. Let's substitute. BD, ano na sa kabila? BD is equal to negative BC is 3. I think mali tayo ng assumption dito. Keeps cosine 60 minus AB din. Dilipat na sa kabila. AB is 6.6395 keeps. Times cosine, sine rather, sine 30 degrees. Okay ba? So, we can now solve for BD. And I think this is negative. Compute. Times cosine 60. Bilis ni Brett
4 point positive, negative nga, tama. Negative 4 point, saan nakalagay ko? Yeah, 4.90735 kips. So, ang assumption natin kanina, we assume it tension, pero nag-negative siya. So, it must be compression pala. Tama? Yan. So, may mga technique dito yung civil. Kasi nga mga civil sila, they used to it. Parang tingin pa lang nila, alam nila kung compression or tension yan. But kung hindi natin makita agad, walang problema, you can assume. Parang tayo magagaling sa circuit, isang tingin pa lang natin due to, kumbaga, experience ng solving, we can easily identify kung pa saan yung mga tawag ito, mga currents natin, no? Okay, mga sama, yan. Meron ka ng ilang points. Ayusin ko lang ha, para pag sinend ko sa inyo, maayos. So, pababa, tapos sa taas ulit. Ganun sana tayo mag-solve. Di yung, Diyos ko po, mas magulo pa kayo sa magulo pa kayo sa lublob. Okay, yan. Ba't ka natawa, Di ka, tunay naman. Yan, questions? Inyo class, I mean, yung sulat naman ng sir, hindi naman siya perfect. Pero, pag binasa mo, nasusundan mo. Tama, yung inyo hindi ko masundan. Yeah, question, Andrew. Siya may naiwan na Y. Yes, Andrew. Saan tong Y na to? Saan ka naiwan? EY. Yes, Andrew, your question? You're raising your hand. Isa pa? Guys, isa pa? Tapos bukas. Yes, Andrew. Jubal. Taas kayo ng taas ng kamay. Hindi ka na-emek. Sir, paano nga po malalaman kung compression o tension? Paano malalaman kung compression or tension? Again, you're free to mag-assume ka muna. Halimbawa, in-assume natin na papunta dyan. So ito yung FBD. In-assume natin. So in-assume ko ng AB ay compression. Again, yung assumption kung compression or tension, you can assume. Now, ngayon, then in-assume natin na compression, ang lumabas sa sagot ko ay positive. Ibig sabihin, tamang ang assumption ko ay compression, kaya siya ay compression. Maliwanag. Ngayon, itong AC, in-assume ko na compression. Pero nung lumabas sa positive, ang sagot ko ay negative, ibig sabihin, again, that negative or positive are indication tama ba ako o mali. So, ibig sabihin, dahil siya nag-negative, ang assumption ko ay compression, mali ako ng assumption. Kung hindi siya compression, edi siguradong siya ay tension. Yeah, now, halimbawa, binaligtad ko. Halimbawa, binaligtad ng sir. So, ang assumption ko ay tension. Sigurado ka rin magpa-positive. So, ang sagot ko ay positive. So, since inassume ko siya na tension at positive ang lumabas, ibig sabihin, positive, tamama ako ng assumption at ang assumption ko ay tension, edi siya tension. Nasagot ko ang tanong mo, Jubal? Maraming salamat po. Okay. Si Jubal, nakakautay si Jubal. Ang kaso, hindi consistent, Jubal. Kulang sa practice pa siguro. Mabagal mag-solve, Jubal. Hindi makatapos ng exam
Di ka? Tama? Opo. Kulang sa practice pagka ganun, pag mabagal pa. Okay, any other people? Questions? Clarifications? Andrew, do you have questions? You're raising your hand pa, kanina pa? Or napindot lang? Jan Joel, yeah? Sir, clarify ko lang po. Pag po tension, pahila po siya. Yeah, palabas. Pag Tama, pahila. compression, Oo, papunta po pahila. dun sa... Ano daw? Sige Sorry? po. Pag po compression, papunta po dun sa point Sa of pin, interaction. oo. Oh, katulad ni Re. Oh, katulad ng BD. Ano? Yung BC na lang. Tamang assumption natin ng BC. Pahila siya. Oh. So, yung B, pin B, palayo. So, siya tension. So, tamang assumption natin kasi nag-positive. Kaya siya tension. So, aring BD, pahila siya. In-assume ko naman na siya tension. Kaso, lumabas sa computation ko negative. Di mali ako ng assumption. E di siya pala compression. Ano? Dalawa. Yan. Kyle. Di ba? You're raising your hands Ask ko na. lang po yung about sa assumption. Okay lang po na isulat ay negative. Okay lang po na mag-negative yung assumption or hindi pa. Ibig sabihin, katulad nito sir, hindi ko na tinatanggal yung negative. Tapos sinasulat ko na compression. Is that what you Yes, mean? po, po. I mean, halimbawa sir, ang final answer ko ay tinanggal ko po yung negative. Sabi ko po yung BD is equal to 4.9075 kips. Tapos, sasabihin ko po yung compression. Pwede naman. Ang problema lang dun, Kyle, ang nangyayari kasi, pag tinanggal ko yung positive, tapos hindi ko naman siya binago doon, di ba? Hindi ko naman siya pinilitan ko kasi katulad nitong halimbawa siya assume ko as tension doon. Tapos tension ko pa rin siya ginamit. Naiiwan yung negative. Diya. So again, it's up to you class. Pwedeng itong gawin nyo, katulad ng kina-concern ni Kyle, tinanggal niya yung negative, tapos sinabi niya din naman na compression. Yun nga lang, ingat kung gagamitin yung sunod. Or kung, di ba, kung gagamitin mo pa rin yung value, be mindful kung isa-substitute mo yung negative pa rin or positive. So you have to establish that on your own. Kailangan nyo mag-practice. Maliwanag ha? So para ma-establish nyo na, ganito ang gagawin ko sa exam para hindi ako magkamali. Use this as your guide na tama ka or mali ka. Did you get my point, Kyle? Yes po, sir. Okay ha. So yung diskarte sa pagsusolve, it's actually up to you ha. So kumbaga ay madidevelop yon upon practice ha. Mag-practice para lagi ko sinasabi sa inyo, the problem with you guys, kulang kayo sa practice. That's why every time na kayo mag-exam, you're not so confident, lack of confidence, hindi ka sure lagi kang, you're in doubt. Pag ginawa ko ba to, tatama kaya ako? Kung nag-aral ka, na-establish mo sa bahay, kung ano yung kinakalituhan, gawan mo ng paraan na, magawan mo siya ng paraan na hindi ka malito. So para pagdating sa exam, kung anong diskarte mo, i-apply mo, and para malaman mo kung tama, make use of our examples, as reference. Okay? Enough na kaya isang example? What do you think, people? Or another one? Now, kung ako'y mag-aaral, sinob ng sardine. Kung gusto mo, solvein mo dito sa part na to. Tapos after, to establish lang the concepts. Tapos, ang gawin kong sunod, solving ko naman siya sa kabilang side. Tingnan ko kung makukuha ko siya dito. Yeah. Dapat parehas ang makukuha nyo. Yun nga lang, medyo a little bit mas mahaba. Kasi, dadaan pa ako dito bago ako makapunta dito. Now, sir, is it safe to say na yung force dito ay parehas lang dito? Kasi I notice po, parehas naman, actually hindi. Kasi you will notice na magkaiba to. Pero kung ito parehas na 3 kips, kahit hindi mo ito solvein, symmetrical yan.
So, kumbaga, you have to consider those ha. Wag assume ng assume. Maliwanag? Oh, sa tingin nyo, kayang solve itong sunod? Yan. Determine the forces acting at the left half. Left half. Alin? Ito. So, acting on the members. Ito, dito, 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 tsaka dito, dito. What do you think? Kayo nang bahala dyan. Solve natin bukas. Gusto ko kayo muna. Tingnan natin kung makukuha yung sagot. Eh sir, paanong sagot? Kayo po ay 90 dito. Mag-compare kayo ng sagot bago natin solve. Kasi, alam niyo class, yun na kasi problem, yun ang kulang sa atin, yung practice, naturo ko naman yung principle, kahit pwede 10 example, kung hindi nyo yan pa-practicein. Nagigets ako? So, ganito na lang. Isasend ko to sa inyo tonight. Tapos ay practicein nyo using my example as your guide. Then, mag-meet tayo bukas. Anong oras? Yato din. Para everybody's at home na. Saan pupunta kami pa ilaw bukas? Kayo mag-set. Tapos, ganun ulit. Kumbaga, mag-meet tayo ng kaunti-kaunti para hindi naman nakakaumay. O bukas, solvein ko to. I will introduce the new topic. Tapos, iwanan ko ulit yan ng example. Tapos, mag-meet ulit tayo ng Sunday night. Guess ako. Uy, mga kasama. Para hindi naman tayo umay na Yes umay po. sa ating ginagawa. Kasi send ko to sa inyo tonight ha. Ngayon na, mismo, pagkatapos natin. Okay?